please book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Familiar mo yung verse 2 Timothy chapter 2 verse 15. Akong basahon muna sa King James niya. Ako po sundan sa NLT. Kaya mamaliw po panindog sa alam sa tungkol. Tangod sa pulong sa Ginoo sa panatong basahon. Sa King James Version, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa NLT po, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Ang buka. Ginoong Diyos nga labing kamhanan, salamat Ginoo sa inyong panayon nga pagtugma sa amoa. Salamat Ginoo kay ang Diyos nga provide sa mga panganan kadadlaw. Ang Diyos nga nagprotekta Ginoo. Ang Diyos nga nagpanalangin sa mga sa especially karong Ginoo. Salamat sa panahon nga kapupay na kami para sa mga gimusang na pag-ampo o sa mga mensahe karon panayon nga magpanalangin sa mga usa o kaalam nga langit nun kay balukod Ginoo o mag-aplastar maghandam sa mga nahon ng kasi meron ni mo dinawaton inong sa tulong o ma-apply niya nang sa mga kinabuhi. Ginoo, ikaw lang dito mo kasidunggan karon nga dito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam sa pagling ko. So ang title sa to ang mensahe karon, mensahe sa Ginoo, approved workers rightly dividing the word of truth. Approved workers rightly dividing the word of truth. So kani ato ang topic karon naga-emphasize sa unsa ka importansya ang maging diligent sa pag-study, accurate nga pagdala sa pulong sa Ginoo, and ato ang responsibility to protect the congregation from the false teachings. So, kasi nakailang kang Ed Lapis. Okay. Oh, di ba nasikat na siya karon sa social media? Nauyog ang Christian community sa social media tungod sa nigawas nga video niya. Nakakita mo ang video? Na siya false teaching. Ha? O kung kailan? Ano siya ka na? Si Yawi, lahi nga ko. Head pastor siya sa kaning Day by Day Christian Ministries. Karon lahi ilang pangalan. Day by Day Jesus Ministries. Kung ano siya, author po siya. Iba mo nang bakla. Ano nang pare siya bakla na Bakla na convert. siya. Oo, si Ed Lapis. Pero magdabay siya man nung tibura siya si Ovidia sa Lulti. Style niya. Gigamit gud niya bakla gud siya. So, Yan na convert siya. kani siya, o niyang mentee si Rolando Garcia na sila ay gawas ng video na gatulo sila o kaning Marcionism. Pamilya mo Marcionism nga. Ang common nga kaning term or idea ani kaning dualism. Kaning dualism na ay duha ka separate entities of God. Na ay good, na ako evil. Na sila ay kanang equally ang kaning God equally powerful kaning good and evil. So kaning Marcionism ang gituohan nila kaning most high God El Elyon in Hebrew. Ikuha mo niya na idea sa Deuteronomy 23 verse 8 to 9 nga ang most high God nagpadala siya og kaning mga gagmay nga Ginoo sa sayon niya termino. Gibahin-bahin niya ang land sa mga nations, tapos gibutan niya nga God sa Israel daw si Yahweh. No, niya. Si kaning God sa Old Testament, mo ni siya dark na God. Bad nga God daw. Okay. Ngay mga verses sila nga kaning si Yahweh nagapamaka, naga-murder, nagapangilad, mo ni ilang belief. Then si Jesus Christ sa New Testament, siya po ang good nga God. So, grabe nga teaching. Mo ni gitawag ng Marcionism. So, ang founder ani
So nabuhay na po niya siya na karon nga issue. Dugay na niya siyang issue. Pero nabuhay na po sa kaning idala lagi nila Ed Lapis. Kanin mong si Yang Menti, si Rolando Garcia, na po siya yung video nga tuhan ka na nagkasulti siya na ang Genesis daw, isuko daw kato sa creation, ay human ang creation kung si Adam and Eve. Isuko daw ni God, di ba ang atong sa Bible, isuko ni God nga, dili mukaon o fruit nga naghahatag o knowledge of good and evil, si Adan. Ano siya, maaaring hindi fruit ang ibig sabihin ni Lord. Maaaring inedit lang, ano siya. Maaaring sex yung pasabot ni God. Dili give fruit, ano ba? Mga grabe iyang interpretation, mga example lang ba? Ako siya mga reference, ang asa siya nakatumaan ng mga kaning doctrine. So, kaning mga false teachings, dili na ni bangko sa tuwa, no? Kaning false teachers, problem po ni sa una ng mga early church. Problem na daan ko. Kasi di ba ko sa'yo makaingon na nga, lalapit na gitbumalik ng Ginoo eh. Mga mga daghang false teachers. Daghan ay grabe na gera. Pero kaning false teachers o kaning gera, sa una pa ni, mas grabe ang gera nila sa una. Mas grabe ang mga false teachers sa una. So, dili na ni bago sa to. Ano yung ato ang topic ko si Paul, iyahang pahimangluan si Timothy. Ano siya? Nga, work hard and study diligently to be sure that kanang naa kay approval ni God. Maging good worker ka, dili maulaw, and correctly explains the word of truth. Ano si Paul at Timothy para ma-counter niya ang mga false teachers during that time nga nag-misapply sa kamatuoran about sa word of God. So, ginawar niya ang mga katawan sa Ginoo nga kaning before ani nga verse kaning sa 14 ana si Paul nga ayaw mo pa kaning away-away sa mga words nga mga walay pulos, no? Quarreling about words nga walay value nga makadaot lang sa mga maminaw, makadungog sa inyo mga discourage sila. Ayaw mo anak ng mga quarrel. Inatawag na muna kanang third order doctrine. Muna atay kaning theological triads, di ba? May first order doctrine, may second order doctrine, na apoy third order doctrine. So, first order doctrine, mo to ang ngay natin na natay unity gina to, like salvation by faith, the Trinity of God, the fully God and fully human of Jesus Christ. Ano yan ang mga doctrine dapat maghiusap pero kaning mga third order doctrine, mga prinsipyo sa Bible nga dili nato ang ilalisan, like Calvinism and Arminianism, mga ingana na ba mga belief, mga mode of baptism, mode of Lord's Supper. Ang uban nagagamit og katong wala kay patubo sa kita nagagamit ang lahi pud atong ginagamit pero dili na maka-imperno ng mga prinsipyo sa kasa sa inyong buhaton, dili na maka-imperno sa mga. So mo na ang ginawar ni Paul. So this evening mag-share og dulo ka butang ato makita sa katong gipahimangnon ni Paul kang Timothy. So first point is the command to give diligence to study the word of God. The command to study and to give diligence. Kaning a word nga study or give diligence, same siya sa word nga gamit ni Luke in describing sa katong story dito niya kang Zacchaeus. Itong pag-describe niya ng pagnaog ni Zacchaeus dito sa punuan sa sycamore tree. Ito yun si Luke. So he made haste and came down and received him joyfully. Katong made haste and came down, sa original translation, same siya o meaning sa katong pagsulti ni Paul nga study or give diligence sa word ni God. So kaning nga word nag-involve siya o kanang kumbaga to make effort no sa pagtuo sa pulo sa Ginoo, dili lang di ay igo lang magbasa, mag-effort gyud sa pag-study. So kung mag-effort ka study,
kailangan gyud og taas ng oras nga nagahinom. So, yan na ang pagtuon daw sa Bible. So, kaning study sa King James Code, sa Latin word, it means to be busy with or to devote oneself. Muna yun kay devotion, concentrate yun ka. Like, busy yun ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Yun yung studyhan. Ang ginabot sa uban na pwede na sila yung word study, namin yung ginagamit nga kanang e-sword. Kanang sa application siya sa cellphone, pwede po sa laptop. Nya every word na siya equivalent nga Greek or Hebrew na meaning. So, kung ano na, labada kung ano yun, study ka, kada word mo dyan. Yan ayun na yung mga reference, tapos na yung mga, kung mag-isgot og lugar ang katong verse, ato na kung sa Bible Atlas, may ano ba, na klase ng pag-study. Imong tunan yun, kaya nga naman, anong tunan mo yun ang Bible compared sa ubang Bible. Tungkol kay, gisulat mo yung Bible, dili ni ato ang kultura, dili kita ang gisulatan, dili po atong panahon. Walang samtong yun nato, usa gyud original nga interpretation. Kay dili man ni gisulat para sa uha. Ayun siya original nga mga recipient ang Bible. O kita ibasa ra ta. So, si Paul to study and to give diligence sa pag-defend sa imong faith. Okay, tungod daghan ang mga false yung mga teachers during that time. So, si Paul, give diligence in presenting yourself to God as a workman, dili maulaw and rightly dividing the truth. So, kaninga context, kaninga area sa pag-study sa Word ni God, gina-emphasize po ni Lord sa tuwa, kita po, wala mo binawal ang mga false teachers, daghan ang yun gihapon. So, ato kuning apply sa itong self to give diligence yun sa pagbasa o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nung ay kapugi, dili lang basta nabasa. Kung magtuon po ta ang Bible, magdi mo po taglain ng mga book like Study Bible, Bible Dictionary, kay na usahay dili lahi ang term sa Mirayang dictionary, lahi po mas accurate sa Bible Dictionary. Bible Atlas, kung matakatuon ang mga lugar, kailangan na ito mapa, masamta na ito ang ilang geographical niya, kanang picture sa ilang lugar. Mga Bible commentaries. So, number 2, the purpose of showing himself approved to God. The purpose of showing himself approved to God. Number 1, so yung diri, we are to be approved by God. Ang approved diri pasabot means to pass a test. Nakapasar ka sa exam, na-approve na ka. Diba kung mag-exam ka, mag-study ka, mag-prepare ka sa exam, kung gusto ka makapasar anak, labi na kung mag-take ka o ng board exam or civil service, you want to be approved. Usahay, mas napay ang uban kay gusto pa nila, dili lang basta makapasa, gusto pa nila mas kanang mo-excel pa yun, makatap ang goal sa uban, makatap goal ni Biboy dito boy, makasulod sa top 5 makatap 1 so, walay mali kung ato anang pangduyon kung panikamutan why not, i-try ko. So yung dali we need to kanang show ourselves as approved kang kinsa kang God, ng mga natay approval from God. Kaya siya man ang ato ang gina-present sa ato ang kaugalingkon. Ang ato ang teaching, ang ato ang preaching, ang ato ang pag-evangelize, si God yun ang approve ani. Siya ang mutanaw sa ato ang mga gipangbuhat in order ta na makapasar sa iyang kanang kumbaga examination. Kung makapasar ta sa iyang kahimutang approve sa Ginoo. Pero kaning pagtuon, kaning pasabot ni Paul diri, nag-require yun siya o kanang kung yung gina-effort yun na maging approved sa Ginoo. Ang preaching and teaching takes skill and focus sa unsa mo pag-deliver kay ang atong pasabot na ko kay kay kuan man to
hermeneutics, interpreting sa Bible. Nana po ay gitawag na ito homiletics. Kung saan yung pag-deliver sa word. Kay naidaghan ng mga preacher, aptik sila outline ng wali, pero di sila kabalo ma-deliver sa word. Na ako'y aptik sa mag-deliver sa word, pero di sila kanang ay plastar sa kuan wali. Pero aptik sila mga istorya. Pero sa kasabot ni Paul Ray, kailangan maging hawod ka sa anong luha. Aptik ka mag-outline, aptik ko ka mag-deliver sa word. Klaro yung mga tingog, klaro ang mga pag-interpret, masabtan, ang ma-communicate o tarong from the speaker sa padulong sa audience. So, dili good siya basta-basta, pero naaman ang pagbadiya sa Ginoo. And some preaching requires courage. Tama ba? Kinahanglan gyud o kanang kaisog. Tungod kay sometimes ang ato ang isulti mag-go against sa sinful inclination sa inyong mga audience. Labi na ang mga tao, they don't like their sin to be exposed. No, ma-expose ganin na lang sala, masulti sa pastor niya. Wala nag-ituloy sa preacher or sa pastor. Di ba, sa'yo, na matando kaya ka? No, kaya ang sinful nature na to, react yun na sa ato ang mga madungog. Labi na ang pulong sa Ginoo, react yun na na-adjoy ka ng resistance sa ato ang mga sinful nature. So, that is normal. People don't want their greed to be challenged. And so on. Daghan yung mga rason niya kanang mo resist yun ang mga tao maminaw kung ma-rebuke sila or ma-correct. But this is kanang reality. So mag-expect na gidaan kita ng mga preacher na nagawali nagadala sa pulong sa Ginoo or bisan mga dili ka preacher but kanang kuan ka missionary o evangelist ka na nagasamyaw ka katong mga outreach leaders no nagadala man ka sa pulong sa Ginoo. So let us always remember maka-encounter man kita imong ana. Let us always remember o ginapahinumduman po ni Paul that it is God's approval that we are seeking, dili sa tao. No, dili kay usahay tungod sa kahadlok mo nako ako na lang i-sugar ko ang pulong sa Ginoo. Say kaya na lang nato tong mga kaiko ba. Pero leading mo sa Holy Spirit na usahay ang imong study mo go beyond sa imong i-prepare ang imong pag-preach ba mo go beyond sa imong i-studyhan. Whatever the Holy Spirit leads sa iyang gusto ma-reveal during that time sa preaching or sa pag-evangelize. Ang pinaka-importante nga ma-approve ta sa Ginoo dili sa tao. Wala masako mo basta ang Ginoo approve sa kuha. Nagapadayan unsay tinuod o dili ang false nga mga teaching. So mo na karon ang kalaban nato kanang ICGC imo na lang ilahi ang interpretation sa kanang scripture para lang mo sibo sa imong audience. No dili siya mao kay ang Bible there is only one interpretation. Example sa John 3:16 kanang text there's only one interpretation ana. No dili daghan ang interpretation. Ano di usa ka interpretation ana. And mo na imong iwali. Dili pwede nga magwali o kanang imong tuison lang para ma-approve sa man. Ang ato ang goal, approve ta kang God. So last point, the consequence of being a workman, kaning consequence dili siya kanang negative nga consequence. Pero kung say result ba of being a workman, you will be a laborer. Workman. Saan ni sabi siya? Magbubuhat. Magbubuhat ba? Kaning kind of laborer mo ni nga gisulti sa iyang mga disciples katong imbita si Jesus Christ. Therefore, pray for the Lord of harvest to send out laborers into His harvest field. Nang una nga klase nga workman ang ipangita ni Lord. Workman or laborer.
So, di mo makadaog ng taos. Amo to nakadaog ng mga ng kanang statement nga kung ang kaning ministry is a place for lazy people daw. Ang ministry is a place for lazy people. Dili ka gusto magtrabaho o kanang lisod nga trabaho, dili ka gusto nga kanang masingtan ka or dili daw ka gusto na o kang gusto ka hayahay lang nga trabaho, become a minister. Mo no nakadog daw nga statement. Nabasa naman ako. But let me tell you, if you are pursuing ministry because you think nga ang life sa usa ka minister is easy, yung patong writer, you are delusional. No, dili basta-basta ang mag-speak sa tubangan, dili basta-basta ang study. Kanang ma-compare na ko sa uban churches ba kay sa ako na i-compare na sa kato akong field work sa Davao sa Bangkal. Wala sila halos activity. Hayahay kay pastor. Usahay kanang mag-meet lang yun sila Wednesday and Sunday. Unlike sa ato sa mga goy, grabe kahago si pastor. Napay mga prayer cell, Busco, Tabon, Sentral. Grabe nga winalimay ni pastor. Kung dili bidalin, kung kita ka sa posisyon ni pastor, no? Dili bidalin mag-prepare o sermon eh. Dili basta-basta niya. Napay Sunday, mag-speak pa siya sa kasal, may mamatay, mag-speak sa patay. Birthday, mag-speak ulit sa birthday, may mga invitation. So dili bidalin, pinaka sector man namin, bagay pinakanindot nga anjud nga profession ang kaning magiging minister or pastor labos sa tanan nga pinakalisod mo po kay sample ang engineer diha lagi ka sa imong line of work sa civil engineer ka tukod building kanang yan imong hangman ba puro diha lang dili ka pwede mahimong doktor, hindi ka pwede mahimong teacher, or hindi ka pwede mahimong electrical engineer, civil man imong kurso. Unlike sa pastor, grabe yung almost tangan nga profession makuha niya ba? Matouch niya. Pag naay adtuan, mahimong driver si pastor. Pag naay hospital, masakit ba? Say mahimong doktor ba yun si pastor? Pag naay mga problema sa emotion, mahimong guidance counselor si pastor. Diba? Daghan siya kanang ginatouch ba ng mga area sa mga members para ma-address ang ilang mga problem. So, dili gid basta-basta ang pagiging laborer or workman ni God. So, ako lang ginapakita kung sa kanang bukas. But, of course, kung ato alang kusog mo sa ligat o wisdom, di man yun. Posible man yun. Dili man yun nato makaya. Makuha siguro magka-depression ta, magka-anxiety. Pero, salamat sa Ginoo nga matindaan ang bitsa permitti. Dili yun mapapusap ang Ginoo. Maagyo ng iyahang kanang pag-iya, pag-provide sa kusog, kaalam, para magapalayo ang iyahang bumaton. Dili mo pasagdaan ang church. And, ako na isang tanggay na the work of handling the text or the word of God is a difficult work. Tinoon din na unang reality. The work of dealing with God's people is also a difficult work. Pag-deal sa mga tao, dili lang isa yung mga i-deal. Tanan member sa church, kailangan nimo na i-deal. Kailangan nimo atuan. Kailangan nimo atimanon, batayan, imuhang kanang kung kanang trabaho ba sa shepherd, imo jud siya nga ipastol sa Tagalog pa. And that is not a laborer does not need to be ashamed. Pero usahay ang atong ability to stand before God and to stand before God's people without shame is correlated to how faithfully we handle the text. No, correlated ang ato ang pagtindog, pag-istorya, pagiging workman, correlated siya on how faithfully we handle the text.
If dili ka kanang gabasa, study sa word ni God, na yun ang kaulaw. Maulaw yun ka mo share. Of course, hindi man ka kabalo. Wala man tayo knowledge kung saan pag-share, kung saan pag-istorya, asa magsugod, kung saan siya pagtapos, kung sa imong himuon nga central idea of the text. Meron. Muna nga dili yun, anagin ang tuan, karang kaulaw, kahadlok. Pero niingon si Paul, need not to be ashamed. Sa ka-workman, labor ni God, dili ma-ashamed. Kung kailangan dito mag-study. Kung nakay alam, di ka mahadlok, di ka maulaw eh. Kabalo man ka. So challenge ni sa ato ka kanan nga maging studious, maging diligent, makugihan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And to use correct thinking and interpretation, ma-apply na to ang kung natay correct interpretation, napo tay correct nga application. Sa hermeneutic ito, amo nang ginatawag og OIA. OIA. Observation, interpretation, and application. Pinaka-basic nga pamaagi sa pag-interpret sa Bible. Sa mga observe, sa interpretation sa original author, and sa application sa original ng mga readers. Pero usahay, ginabuhat karon sa mga modern preacher, observation, diretso na application, wala na interpretation. Muna nga hitabo sila, OA na ilahang pag-preach. Wala, uba nilang interpretation. So, sa katapusan, usahay it is easy nga ma-sidetrack ta sa Christian life nato. So, hindi na ito maligayan nga ma-sidetrack ng mga Christians, especially during this modern time. We have to keep our eyes on the prize, being rewarded in heaven by Jesus Christ. Our eyes atong i-fix on the prize of Jesus Christ. So we must strive to avoid both false doctrine and ungodly practices. So, para malikayan nato, study yun, para malikayan nato ang mga false doctrine and ungodly practices. So, mahitabo lang ni, ma-accomplish lang natin sa atong Christian life if we are grounded ang atong knowledge sa Word ni God. Amen? Amen. And naagyo tayo firm nga kanang pagtuo sa Ginoo nga siya mo panalangin sa tuwa ka alam. Every time nga magsalit sa tulong sa Ginoo, lisod siya, ay dili man na ato ng kultura na atong studyhan, pero salamat sa Ginoo na naagit niya provision sa wisdom. So again, si Paul nagamandog siya pang Timothy to defend the truth. Ato na nagkatawag og apologetics, no, defense of faith. Ano iyang muna ang iyang gimandog ang Timothy. Nag-include ni siya of upholding the gospel accurately, in-uphold mo ang gospel accurately, and presenting that defense, that argument in a gentle and loving way. No, nag-uphold ka correctly sa word ni God, but gina-present mo siya, gina-humility mo siya in a gentle and loving way. Dili pwede nga puro lang ka pangasaba, kada wali, kada domingo pangasaba. Mukha kabalo nga ang kanang mga lisimba ni ayan sa simbahan para makaangkod o peace. Peace. Yung pag ako simbahan, wala makapa-encourage diha nga wali pastor. Parang ma-uplift ang mga spiritual nga kinabuhi. Kada Sunday naman lang kasi pangasaba. So, atong pag-present is in a gentle and loving way. While truth is important, si Paul nag-note na there are some issues which are only distractions, katong giingon ni Paul sa verse 14, mga useless na mga arguments, dili kailangan lalisan, kaya makadaot lang sa mga maminaw. Na he considers this babble and arguments over them a form of spiritual disease. Hindi mo siyang disease sa church, kung mga gamay lang na mga doktrina, gamay lang na mga decisions sa church. Lalison pa. Dapat ang color sa doktrina, green. Ang uban po, dapat pula.
kay Valentine's na dili dapat green, sige ra tag pula. Tong Simana Santa nagpula ta kay blood of Christ. Tas to Valentine's ay Valentine's pula na mga useless na mga arguments. So, the ultimate goal of our evangelism is not to win argument. No, atong evangelism, ato ang pag-preach sa gospel, di ba? Natay maabot nga gospel crusade, campus crusade. So naagyoy mag-expect it lang na naapoy mga unta na wala, pero naagyoy na di na to maligayan nga naay mga mo debate ba? No, mo argue sa ato ang ginapaksangyaw. Unsa na imong mga grupo ay kami mga tuanan ni. So, mag-question imo ang giwali ba? Pero ang ato ang ultimate goal sa evangelism sa pag-preach is not to win argument, but to rescue lost people and to point them to Christ. Amen? So muna mag-study kita. Nag-prepare na tayo itong katong workshop. So magulat lang po sa inyong schedule na naka-prepare na po. Ready na. Inyo na lang schedule kay ako na araw ko dali. Wala ko na din ako budayon atong sa Himaya. Ay mo. Nga mag-facilitate sa mga Americans. So naara ko dali. So magulat lang ko sa inyong sabutan yung schedule sa kadaghanan. Nga available ang daghan. So sumoto ang pulong sa Ginoo. I hope and pray nga likahod kita na kita mahimutang suga gyud sa kalibutan, rightly dividing the word of truth para malikayan ang mga false ng mga doctrines and ungodly practices. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, once again for your goodness and your faithfulness sa mga kinabuhi. And salamat, Lord, for reminding us through the letter of Paul from Timothy nga iyang ipahimangnuan si Timothy nga magpugi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. May workman nga approved by God, dili maulaw and rightly dividing the word of truth. Father, tabangin ni Ginoo nga maging good and faithful servant mi Lord sa imong tubangan. Pinaagi Lord sa pagtuon sa imong pulong, kagaya ng kadasig, kagaya ng kalipay Ginoo kada adlaw nga maging studious Lord sa imong pulong. Dili lang na merely just reading, but naagad ang pag-study. Kay ang reality yun, naagad gihapon ang mga false teachings, false doctrines na nagahulat lang nga makasulod sa mga churches, makapenetrate Ginoo sa among mga Baptist faith and message. But Lord, we pray that you will protect us from those work of the enemy. Father, ikaw may tabang sa mga maging pugihan mi tuon sa pulong sa Ginoo kay pugihan mi Lord na ang mga kaalam dili basta-basta nga kanang mailad sa mga pamaagi sa kaaway Ginoo. Father, kung may mag-bless sa MCCSB congregation, labi na sa pag-lead sa mga ni Pastor Tony, kaya ka mag-bless yung pinabuhi. Ikaw may mga padayon mag-adasig sa mga members dili na iglesia yun. Labi na sa ang prayer time, prayer life, mga prayer activities. Kaya ka mag-bless ang sunod niya pagkahimuan, which is ang prayer yun atong wisdom. And ang ginaampo, pinapasalamatan. In Jesus' name